Well, mga kapopong, kumsti? Well, since alam ko naman na ang karamihan sa inyo mainit ang ulo tulad ko patungkol nga sa kinahinatnan ng ating Gilas Pilipinas. Pero mayroon muna akong isang katanungan sa inyo, Sa inyong palagay, ano ba talaga kaya ang naging problema ng Gilas Pilipinas? Nasa mismong bansa pa natin magkasunod pa silang natalo. Ito ba ay dahil sa lineups ng mga players? O ito ba dahil sa game plan o decision making ng coach nila? Well, okay lang ba na i-comment mo muna yan sa baba? Actually mga kapopong, ganito kasi ang nangyayari doon sa opening sa Philippine Arena. Well, kung nandoon ka kasi mismo sa loob ng arena, ay alam nyo ba na mas malakas pa yung sigawan o cheer ng mga tao kay Renz Abando kaysa sa mga sigawan kay Jordan Clarkson? Yes mga kapopong, mas malakas pa nga yung sigawan dito kay Renz Abando. So basically, ang malaking porsyento talaga ng mga tao noong Game 1 sa Philippine Arena ay talagang itong si Renz Abando ang inaasahan na magkakaroon ng mas matagal na laro sa loob ng basketball court. Pero ano ang nangyari? Yes mga kapopong, after nga nitong dunk ni Renz Abando ay hindi na ito naulit pa. Hindi dahil sa nawalan na siya ng energy, kundi binangko inilabas ulit siya. Well, correct me if I'm wrong, parang wala pa atang 5 minutes na naglaro itong si Renz Abando noong Game 1, di ba? At noong dumating naman ang Game 2 ng Gilas kahapon sa Araneta, ay ang hindi naman natin inaasahan mas malupit pa pala ang nangyayari dito kay Renz Abando. Yes mga kapopong, noong nag 4th quarter na noong mga panahon na medyo tambak na ang Gilas ng konti, ay dyan palang pinasok itong si Renz Abando. So ano ba ang gustong palabasin ng coach ni Renz Abando? Pinasok lang ba itong si Renz Abando noong 4th quarter upang masabi lang na pinasok naman niya si Renz Abando? Ito ba ay upang mayroon lamang siyang pang-excuse o magiging dahilan sa mga reporter na mag-i-interview sa coach? Para lang ba na mayroon siyang pang-depensa na ipinasok naman niya si Renz Abando? Well, paniguradong napansin nyo rin yan, di ba? Anyway, ganito kasi yan mga kapopong. Kahit kasi even yung mga basketball fans na nanonood lamang sa TV o sa internet ng dalawang naging laban ng Gilas Pilipinas, ay ramdam talaga nila o kayo na mayroon talagang mali sa nangyayari sa sistema sa Gilas. At aminin na nating lahat na itong lineups naman ng Gilas ngayon halos lahat naman sa kanila ay magagaling naman talaga. Pero yun nga lang, kung sino pa kasi yung mga Gilas players na malaki sana ang potential na gumawa sa loob ng basketball court, ay ang nakakapagtaka naman ay sila pa yung mga players na laging ibinabangko. Well, sana pala nagpatuloy na lang sana itong si Renz Abando sa pagtitraining sa South Korea kung ganito lang pala ang kanyang ma-experience dito sa Pilipinas. So ano itong pagkatalo nila na ito? Another learning experience na naman? Well, nakakabad trip, diba? Na mayroon ngang biro-biro ngayon sa internet na hindi naman daw Angola versus Gilas ang nangyari, kundi Angola versus Anggulo naman daw. Yes mga kapopong, Anggulo nga. Well, you know what I mean. Pero wait lang mga kapopong, ano ba kasi kaya ang tunay na dahilan sa kung bakit parang pinagkakaitang maglaro with proper long playing time sa court itong si Renz Abando? May mali ba kay Renz Abando sa kung bakit na naman ay ganito na naman ang kanyang naranasan? Hindi ba siya magaling? Hindi ba siya aktibo? Hindi ba siya shooter? Well, hindi naman, diba? Halos kahit saan mo nga ipwesto itong si Renz Abando mapa-point guard man, forward o center man yan, ay alam naman natin na ginagawa naman ni Renz Abando ang lahat, maipanalo lang niya ang kanyang mga laro. Well, kaya't hindi ko na masisisi sa kung sino pa yung mga Filipino na nanonood sa Philippine Arena man o doon sa Araneta Coliseum, ay sila pa yung mga Filipino na sigaw ng boost sa coach ng Gilas. Which is noong natapos nga ang oras noong 4th quarter, ang akala pa nga noong isang player ng Angola ang akala niya ay siya yung binubo ng mga Filipino. Nope, hindi Dahil ang hindi niya alam ay ang mismong binubo ng mga Filipino na nandun ay ang mismong
coach ng Gilas Pilipinas. Natingnan nyo nga itong si Jordan Clarkson na hindi naman ito mag-walk out ng walang dahilan, di ba? Napansin nyo ba na kahit yung ilang Gilas players natin ay minsan ay nag-aalangan pang tumira? Na minsan na sana isushoot na sana nila ay minsan ay nagdadalawang isip pa sila sa kung isushoot ba nila o ibibigay nila ang bola kay Jordan Clarkson. Pero bakit nga ba ganun? Actually paniguradong kung naririnig mo naman ang mga utos ng coach ng Gilas every time na may timeout sila ay paniguradong naririnig mo lagi yung pangalang JC, 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 pass to JC. galing sa coach nila. Well, kaya't hindi ko rin talaga masisisi ang ilang Gilas players na minsan mawalan sila ng motivation dahil rin siguro sa decision making ng nakakataas sa kanila. Pero, makakareklamo ba ang Gilas players? Well, syempre hindi. Na ang tanging magagawa lamang nila ay umiyak, mag-walk out, at ilagay na lang sa isipan nila ang galit meron sila sa taong sa tingin nila tunay na dahilan sa pagkatalo ng kanilang team. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon, ano ba sa tingin nyo ang magiging future ng Gilas Pilipinas? Ano kaya ang tamang gawin nila para manalo? Mayroon ba dapat na palitan ng mga players? O dapat may palitang coach sa kanila? Well, siyempre gusto ko malaman ng inyong opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!